lumipad ang aming team patungo kay Padre Pio. Lumipad pala ang aming motor papunta kay Padre Pio. At dahil Friday ngayon, Biyernes Santo, pupunta muna kami sa banal na lugar kung saan matatagpuan namin si Padre Pio. Sa buong buhay ko, di pa ako nakakarating doon, pero sa pagtakbo ng motor na to, parang kinakabahan ako. Kung makakarating pa ba kami ng buhay sa sobrang tuloy ng takbo ng aming motor. Tara guys, samahan nyo kami, tuklasin natin kung gaano kalayo ang pagpunta kay Padre Pio mula Santa Maria, Bulacan patungong bandang Likaw-Likaw daw yon. At nang malapit na kami sa San Jose del Monte, Bulacan, pinabalik kami ng traffic enforcer kasi sarado daw ang kalsada patungong grotto. Marami daw kasing naglalakad doon at dapat mga tao lang daw ang gagamit ng kalsada, bawal muna ang mga sasakyan. Kaya kami, lumiko uli kami at lumipat sa kabilang line. Kumbaga shortcut daw pero long cut naman. Pinapakilala ko nga pala sa inyo guys ang aking driver. Ayan. Subscribe niyo po siya sa kanyang YouTube channel. AKA Kevin Maliana. Follow nyo din po ako sa aking Facebook page na Personalized Embroidery. Sa gusto pong magpaborda dyan, visit nyo lang po ang Personalized Embroidery Store sa aking Facebook account. At mayroon din po akong business sa bahay. Visit lang po kayo sa Porsyong Kulay Street, kay Biten. May meriendahan po tayo, masasarap na menu. Nababalik-balikan talaga. Sa wakas guys, nakarating din kami. Pero pinababa kami ng motor. Bawal daw pumasok ang motor sa loob. Pero may tricycle naman na nakakapasok. Kasi kailangan daw maglakad daw kami papunta doon. Sobrang layo pa, 2 kilometro para lalakarin. Kaya pinarking na muna namin ang aming motor sa highway. Tapos naglakad na lang po kami. Tingnan nyo po ang aking kasama. Tsak, gagaling ang kanyang kolesterol dahil sa layo po ng lalakarin. Buti na lang po, pinagmilagrohan kami ni Padre Pio at may dumaan ng sasakyan. Pinasakay po kami. Kami lang po ang unang sakay, pero dahil sa dami na naglalakad, hinihintuan po nila yon para makasakay din daw. Kaso yung naisakay po nila, may mga kasama pa pong nauna. Kaya panay po ang para hanggang sa mapuno na. At eto na nga po, sumakay na kami. At malapit na rin kaming dumating sa may terminal. Siguro kung naglakad kami, baka makarating kami doon hapon na. Sobrang layo. Sobrang pawis, ang hirap po maglakad, ang init pa. Itong sasakyan na daw po ito ay promo, palibreng sakay daw po ni Congresswoman. Hindi ko po siya kilala kaya thank you na lang po sa kanya. Malapit na po kami ngayon makarating dito sa terminal at eto na nga, lumiko na siya. Sa wakas, makikita na namin ang pinagkakaguluhan ngayon. Ayan, bumaba na yung kasama ko. Mukhang nabawasan ng kanyang kolesterol at sobrang pagod. Sobrang hingal talaga yung pag-akyat dito. Pero hindi pa kami nakakaakyat. Dito pa lang to sa baba. Sabi nila, kailangan daw munang pumirma. Pumirma ng kontrata patungong langit. Papunta pa lang taas. Kaya yung kasama ko, pumirma muna siya ang kanyang signature. Ayan siya, guys. Ito po yung maliit na bisita. Dito. Yan. At ako, pipirma din po ako.
maya-maya. Dito pala ay may palibre silang pasopas para sa mga bagong dating na mga bisita. Yung kasama ko ayaw niya kumain eh. Pero ako kumuha. Pero yung sopas na nakuha ko walang sabaw. Tapos kumuha rin ako ng tinapay. Kasi parang nakakagutom ang paglalakad ng malayo. Sa wakas, stairway to heaven na kami. Sobrang hirap umakyat dito, napakataas ng hagdan. Siguro may 200 baitang ata itong hagdanan na to, papunta sa taas. Pero sabi nila, pagdating mo naman daw sa taas, mawawala na raw ang pagod at hirap mo. Sabi din nila, pag senior, wag na daw umakyat. Kasi baka hindi kayanin. Pero yung iba pong senior, umakyat po eh. Mag-maintenance na lang siguro sila pagdating sa taas. Kita nyo naman guys kung gaano kahirap ang pag-akyat. Makikita mo sa mahakbang ng mga tao, parang hindi na nila kinakaya yung pag-akyat. Guys, tingnan nyo, abot tanaw ko na ang ibabaw. Ayan. Napakagandang view po dito sa taas. Makikita nyo yung mga bundok. Ang ganda po ng view dito sa taas. Hala, ano nangyari dito sa kasama ko? Nasa niban yata oh. Biglang tumakbo. Wala, nakarating na siya sa taas agad. Samantalang ako hirap na hirapan sa pag-akyat. Yes po mga madam, souvenir items ni Padre Pio. Siyempre hindi natin makakalimutang bumili ng remembrance para pag nakikita natin yung mga gamit na nabili natin doon ay maalala natin yung paghihirap na pagpunta natin dyan sa lugar na yan. Ito po, pulseras, ang ganda po niya. Kaso medyo may pagkamahal po kasi gold ang kulay niya. Ito po, tingnan niyo siya oh guys. Para siyang totoong ginto. Tapos may picture po siya ni Padre Pio. Meron din kaming nakita dito na pulseras dun sa taas. Pag binili mo siya 160, pero pagdating dito sa baba 3 for 100 na lang. Eto gold yan, pero hindi ko siya bet kasi hindi na bagay sa akin yung mga ganyang pulseras. Nakapamili naman na ako. Pinili ko ay 3 pulseras na 3 for 100 at saka isang Miracle Healing Oil, pantanggal ng mga sakit-sakit. Bagay ito kay nanay, laging high blood. So, uwian time. Medyo ginabi na kami ng pag-uwi, mga alas 5 na kami nakauwi. Sumakay na lang kami ng tricycle pabalik po dun sa highway. Kasi hindi na namin kakayanin pang lumakad pabalik. 20 pesos lang naman po ang pamasahe bawat isang tao, kaya nag-tricycle na lang po kami. At ngayon ay diretso po kami sa grotto sa San Jose del Monte, Bulacan po. Abangan nyo po ang aming video papunta po doon. So, hanggang dito na lang po. Thank you so much.